I want to share my simple recipe in making kuchinta. So, guys, i-share ko lang yung mga ingredients po natin. We need to make sure andito po lahat. Start na po natin. Meron po tayong flour. Then, we have white sugar. Pwede po ang white sugar or brown sugar. So, kung ano available po natin sa bahay. Then, meron po tayong tapioca starch. And, ito po, gamit ko lang is coloring food, orange, kasi nga wala akong atsuete, naubusan ako sa ref. Now, meron po tayong lye water. So, habang imimix po natin itong mga ingredients natin, we need to make sure na nagpapakulo na po tayo ng, okay, ito po yung mga steamer natin. So, kailangan po nating tapusin ito at 4 p.m. because meron na po akong orders. Start na po natin. We need one cup, okay? 1 cup of all-purpose flour. Then, strain po natin. Siyempre, baka may mga dumi. Next, yung tapioca powder. Unahin po muna natin yung mga wet recipe or ingredients. Last, ito po. 1 cup of sugar. Pwede po yung white or red. Or brown sugar, sorry. Brown sugar. Then, strain po natin mabuti kasi baka may mga dumi like this. So, we need to throw this. Ito po, imimix na po natin yung coloring food or atsuete. At least, pwede na po siguro kung ano lang to mga, ilan ba to? Half nung teaspoon. Ngayon, mimix na po natin. Okay. So, once na mix na, we can add 3 cups of water. So, hahalin po natin ng maayos para wala po yung mga buong flour or tapioca and sugar. So, sa pagluluto guys, kailangan andyan yung passion natin. Importante ang passion. Sa pagluluto pala, once hindi mo na perfect yung first trial mo, you can make another second try, third try, fourth try, and so on. Pwede po natin yan. Basta po, mahilig talaga kayo magluto at andoon po ang passion natin sa cooking, baking. So, ito po. Pwede na nating ihalo yung lye water. We need 1 tablespoon of lye water. LYE po yun, hindi po yung LIE. Make sure po ang mga sukat natin hindi sosobra at hindi kukulang para po maganda ang texture ng kuchinta. So, we have to stir it well. Okay. So, ready na po ang ingredients natin. Pwede na po nating ilagay sa kuchinta molder. Ito po. Para po hindi masyadong dumikit yung kuchinta sa molder natin. Okay. Nag-defrost po ako ng butter. Then, imimix po natin at least 2 tablespoons of any vegetable oil or corn oil. Tsaka wala po pala kung what's that? Coconut oil or yung tawag sa atin yung latik. Siyempre, ahalin po natin yung maayos yan. Ito po. I-ready na po natin yung kuchinta mix natin. Okay. Pagsasamahin natin yung mga red muna. Okay.
But make sure po malinis po yung mga kutsinta molder natin. Kasi konting bacteria lang yan, alam na, CR ang dating natin. Okay, so, actually, kaya ay makakapagawa ko ng kutsinta kasi I'm on leave today. So, para hindi masayang yung araw natin, we need to do something to make extra income. Kahit magkano lang po yan, okay na po yun. Now, papahiran na po natin ng butter with sunflower oil. Okay. Yung tama-tama lang po mababasa yung loob ng molder natin. Okay. Guys, make sure yung mga ginagamit natin ay malinis. As I've said you before, konting bacteria lang yan, magkakos ng diarrhea. So, you need to make sure na malinis po talaga lahat. Actually po, nakuha ko po itong recipe na ito dun sa aking kaibigan sa Qatar. Siya lang po ang nag-share sa akin. So, eto po, isi-share ko rin po sa inyo. This is only simple recipe. Kayang-kaya po yung gawin ito. Pero ang sabi ko nga po, yung passion. Andyan po yung passion natin in baking and in cooking. Okay. So, start na po natin. Okay. So, I need this, itong tumbler, para once na ipupur po natin sa kutsinta molder, hindi po, wala po tayong mga spills. Ahalin ko po siya ulit. Po. So, ihalo po natin. Anyway, size po ng molder natin is large. Huwag po natin masyadong punuin yung molder, baka apple po siya. Okay? Madali lang po to, guys. Basta gusto mo yung ginagawa mo, mag-i-enjoy ka. Okay. That's nice. Yan po siya. So, ang kaya lang po ng steamer ko, yung sa malaking size, only 12 cups of kutsinta. Okay. Yan na ba to? I guess these are enough. So, pwede na po natin siyang isalang. Okay? Guys, here's my steamer. Lagay po natin dahan-dahan. Pag may mga spills, tanggalin na po natin para malinis po. Okay? Yan na po. So, kailangan guys, matapos ko to at 4 PM. Dadating na ang order, ang mag-pick up. Okay. So, ayun na po. Yun na bang nailagay natin? So, 2, 4, 6, 8, 10. So, sakto po, 12. So, sabi ng mentor ko, dapat isasalang ng kutsinta sa steamer, make sure walang lalabas na masyadong moist kasi hindi siya malulutong maayos. So, sige po, ilalagay po natin siya in 25 minutes. So, kailangan po natin mag-alarm para hindi ma-well done or hindi siya yung half cook. So, exacto po in 25 minutes. Then, ang fire po natin, so, lagay po natin sa maximum. Okay. Thank you po. Mamaya po ipapakita ko po sa inyo ang finished product natin. Thank you. Sana po nakatulong po itong simple recipe ng kutsinta. Thank you.